Hey! Dito sa Tunasan, Muntinlupa, at isa na namang bagong motor ang ating iba-vlog. May mga kamukha to katulad ni Binelli Panarea at saka ni Vespa Sprint na 150cc. Ito si Lavi 150. Ano naman kaya ang meron sa kanya? Doon sa mga mahihilig sa classic scooter, tutok lang kayo dahil i-check natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 4 na available colors sa kanya itong binablog natin ngayon na kulay puti, parang angelic. Yung pagkakadesign sa kanya napakalinis lang din. Meron din dito yung kulay itim nila, ayan napakaganda rin, glossy black. At pag makikita nyo to in actual, may mga glitters na, napakaganda nung pagkaka-finish. Meron din tayo ditong kulay gray and yung isang wala dito yung kulay red. Dito tayo guys sa kanyang front wheel. Ang front wheel nito may size na 110/70 by 12. So parang yung mga gulungan nito naka-fascio. Yung type ng kanyang rubber, naka-dual sport na rin. Doon naman sa kanyang alloy wheel, makikita natin, matte black yung pagkaka-finish and then doon sa kanyang sides, nakalabas yung kanyang alloy. Dito sa kanyang brake, sabi ko sa inyo, hindi siya magpapahuli sa advanced feature ngayon kasi itong brake na to, naka-CBS na din. Tapos single disc brake, 2-pot caliper. At ang maganda dito, kahit na classic to, yung braking system nito, naka-disc brake na yung harap, at saka yung kanyang likod. Sa reader naman ng kanyang speed, naka-cable pa rin to, and yung kanyang suspension, telescopic port at saka matte black yung pagkaka-finish sa kanya, which is very elegant din, bumagay dun sa pagkaputi dito sa kanyang fairings. At makikita rin natin dito, nakalitaw din yung ibang alloy part ng kanyang gulong, and napakaganda, parang bulaklak yung design ng kanyang mags. And of course, tubeless na rin at ang brand ay Yuansing. Sa looks naman niya, distinct na distinct yung pagkaka-elegant sa kanya kasi dun sa mga sides niya makikita natin dyan, may mga chrome stainless na fairings na siya na nag-drive and nag-add sa kanyang classic looking. At ang iba pang makikita natin dito sa kanyang harapan, nandito sa pinaka-side niya, yung kanyang signal lights na LED na yan. Ang dilang LED sa kanya ay yung kanyang headlight na naka-halogen type. And makikita rin natin dito sa pinakagitna, meron na siyang FKN dyan, emblem ni Ficon. And sa mga hindi pa nakakaalam, si Ficon ay Singapore-based na kumpanya. At bakit kamukha ng mga Italian motorcycle to? Kasi kapag isa-search nyo si Ficon, may partnership siya with an Italian brand. Kaya sa makina and sa fairings, kapag makikita nyo siya in actual, maganda talaga. Dito tayo sa kanyang fender. Kung makikita nyo to in actual, malapad din talaga tong motor na to. And napakaganda ng mga plastics. Hindi siya brittle. Tapos may lining design din siya dyan. Halos cover niya yung half ng kanyang gulong. At dito sa ilalim, walang exposed na metal dito. Kaya hindi ka mag-aalala kung magkakaroon ng corrosion dun sa kanyang body frame. Kasi hindi natatalsikan ng tubig o kaya mga putik. Lipat naman tayo. Dito sa kanyang taas, makikita natin nakapartner din. Same dun sa kanyang body fairings na kulay white, tapos may mga stainless yung kanyang edge. Dito naman tayo sa kanyang semi-digital meter panel. Ang makikita natin dito is yung kanyang RPM, signal light, at yung kanyang check engine kasi itong motor na to ay fuel injected na din. At saka yung kanyang speed. Buttons naman dito sa kanyang right side, yung kanyang dimmer, at yung kanyang signal light button, and yung kanyang busina, napakahaba din no? Ayan, so hindi ka magkakamali sa signal light at saka sa busina. Tapos dito sa kanyang signal light, andito na rin yung kanyang hazard light. Oo, may built-in na rin siya. Ang gagawin mo na lang, bibilisan mo lang yung pagpindot dito sa kanyang turning light para ma-activate mo yung kanyang hazard light. At dito naman makikita natin yung kanyang rubber. Ayan, maganda sa kamay. Classic din yung pagkakadesign dito. Tapos medyo mataba siya, and sa kanyang tip, yan, alloy din yung nilagay nila dito, tapos kulay silver din na jibe sa overall look niya. At dito naman sa kanyang lever, ay kulay silver din siya, hindi siya coated. Dito naman tayo sa kanyang right, ang makikita natin dito yung kanyang headlight option at yung kanyang starting system, which is push button only. Dito naman tayo sa kanyang flatboard guys, makikita natin na napakaganda rin, parang napakalinis lang din ng pagkakadesign sa kanya no. Classic na classic. Tapos, yung lalagyanan ng kanyang gasolina, dyan na sa ilalim. Yung battery naman niya, nilagay nila dito sa kanyang compartment. Ito, may kamukha siya kay Panarea. Pero kay Panarea kasi medyo mas angat. Kaya para sa akin, mas maganda to kasi kung maglalagay ka ng gamit, medyo flat yung kanyang flatboard. Ito naman yung kanyang susi. Subukan naman nating buksan yung kanyang gas tank. Plastic pala tong cap niya.
Side fairings naman niya, sa looks niya, hindi siya talaga magpapahuli kung classic beauty lang din. Kasi napakaganda rin naman. Tapos dito parang may pakpak pa siya. Tapos diretsyo yung kanyang fairings dun sa kanyang ilalim. Tapos may sticker siya doon sa likod ng Labi 150. And sa makina naman nito guys, hindi siya nalalayo sa lakas ni Fascio at saka ni Grabis. Yung braking system pala nito is naka CBS or combi braking system. 70%. Kapag magpipreno ka sa likod, may 30% na kumakapit dun sa kanyang disc brake. Ito naman yung kanyang seat. Ang approach natin dito, malambot din yung foam na nilagay nila dito. At mukha siyang leather, no? Pero pag hinipo mo siya, hindi siya leather. At single texture lang siya dito. Pero dito sa gitna, may upholstery siya dito. Yung mga pa-diamond na ganyan. Tapos, dun sa pillion ride natin, plain lang din siya. And may naka-engrave din dito na MGTB. Dito naman tayo sa kanyang baba, makikita natin dito, forced air-cooled pa rin siya. Yung kanyang pipe, may heat guard na rin siya. May center stand pa rin siya at may side stand. Size naman ng kanyang gulong, mas malaki lang ng konti sa kanyang harap. 120/70 by 12. At makikita mo dito parang lowered na kotse. Yung design niya dito sa likod, napakaganda talaga. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. LED na yung kanyang stoplight and then yung kanyang signal light. At may reflector din dyan, tapos dun sa kanyang sides, additional visibility. At may konting extension siya dito na fender. Tapos dito mo ilalagay yung plate mo, tapos may plate lamp din siya. Dito naman tayo sa kanyang braking system dito sa likod. Ayan, naka-disc brake. Ito yung naging advantage niya dun sa mga ibang classic na motorcycle. CBS, tapos naka-disc brake. Ito naman yung kanyang air filter, tapos dito, akala ko plastic nung una, pero bakal na pala siya. Pag-usapan naman natin yung kanyang makina. May max horsepower ito na 6.85 kW at 7,000 RPM and max torque of 10.5 Nm at 6,000 RPM. Ang engine type nito, 4-stroke single overhead cam, air-cooled, 150cc. At ang dimension naman nito, mas malaki lang siya kaunti kay Vespa Sprint. Meron siyang size of 190 cm by 70.5 cm by 113.5 cm. Ang seat height naman nito, nasa 81 cm. Ang kanyang ground clearance naman, mula sa pinaka-pairings niya sa plastic sa ilalim hanggang sa ground, that is 15.5 cm. Ibig sabihin, hindi siya super baba naman. At ang curb weight nito is 108 kg. Dito naman sa kanyang ignition, disusi pa rin to pero parang nakakilis na rin siya. Ayan. Kung isususi mo, open mo lang to tapos saksak mo lang yung susi mo and then pihit mo na siya. Ayan. And then meron din siyang utility hook dito. Pampalengke. At hindi lang sa underseat compartment niya meron din siya dito sa harapan. Ayan. Pwede mo ilagay dito yung mga cellphone siguro, mga barya, ayan, mga pera, ayan, pwede mo ilagay siguro dyan. Pero dito, hindi ka makakapaglagay ng mga tubigan mo. Andito naman yung USB charging port mo. So, plug and play na lang siya. Buksan naman natin yung kanyang underseat compartment. Ayan, maluwang din siya, no? Tapos, dito yung lalagyanan ng kanyang battery talaga. And pwede dyan yung mga half-face helmet. Yung full face siguro na malaki. Yung parang yung may mga angle-angle pa. Hindi siguro pwede dito. Isa lang sa napansin ko dito, wala siyang hydraulic. Ayan, no? So, pag natabig mo siya, accidentally, babagsak siya. And ang maganda dito nakita ko, meron din siyang helmet hook. At ngayon naman, ititest naman natin yung comfort natin dito sa motor na to. Sa height nating 5'6", abot kaya natin to. At saka maganda kaya clearance nito sa tuhod natin. At saka sa mga nakarating dito sa part na to, no to brand wars tayo. Binibigyan ko lang kayo ng option kung sa tingin nyo mas sulit igastos yung pera nyo. Depende na lang talaga sa budget. Suspension muna tayo guys. Napakalambot ng suspension niya. Naka-monoshock nga pala siya. Yung unang napansin natin, medyo mataas din pala siya. Mas mataas pa sa motor natin na Easy Ride. So sa atin, both feet, naka-touch sa ground, pero naka-tiptoe. At dun sa upuan naman, ang napansin ko sa kanya, napakaganda niyang upuan. Ewan ko kung paano i-explain, pero parang dun sa gitna niya mo, parang nakalapat kumbaga. Ayan, so napakaganda, approve na approve. Pwede pang long ride. Kasi yung space ng tuhod natin,
Saka yung fairings niya, maluwang pa din, meron pang ganyang konti. Tapos napakalawak ng flatboard niya. So pag maglalagay ka na bitbit yung bags, so pwede mong ilagay dyan sa gitna. Tapos makapit yung kanyang flatboard kasi rubber. Unlike dun sa ibang mga scooters natin dito sa Pinas, para makapit na makapit yung ating footwear. SRP naman dito guys, 86,900 pesos. At ang lowest down payment nito, 6,600. At makukuha mo siya ng 3 years for 4,700 pesos. At yung other options pa, para sa installment, ipa-flash ko na lang dyan sa inyong screen. Sa mga gusto makita dito sa actual unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, Facebook page, at saka kanilang contact number. Dun sa ating mga keyboard warriors, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? Sulit pa sa inyo, i-comment nyo na yung mga nasa isipan nyo sa comment section below. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama. Sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-support nyo na rin po ako sa ating Facebook page, pati na rin po sa ating TikTok para sa mas marami pang ganitong content na i-upload natin para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe always.